A blessed season po sa bawat isa po sa atin. December 25, celebrate net po ng bungyato ingaldo na ng Kapaskuhan. Tama po ba? Pero kaya katamang Kristiyano, tunay niyan, aldodo pwedeng Pasko eh. Kasi di po ba sabi na King Song, Joy to the world, the Lord has come. Eh, tamo tingkap tanin kaya katang Ginoong Jesus karang biyata o tama po ba? So, aldodo, oras sa oras, at yun kaya katamo. At uli na nito, ating sangkan para maging masaya at magalak. Kaya kaya katapong diyan. Amen po ba? Ating mga problema, ating mga sitwasyon kaya kang biyata mo, pero you can be joyful kasi joyful man iba sa kayong kilog mo, which is si Kristo naman maaga. Amen po ba? Kaya ang oras po niya, blessed season po sa bawat sa pusagan. Alright, it's a privilege po sa akin ngayong amaging to na ako pong maging mensahero, maging tagapagsalita ng Diyos sa kanyang mga salita. And I'm so excited mga kapatid na may bahagi po sa inyo itong mga katotohanan na to na gusto po marinig ng mga ng ibawat sa pusatit ito. And by the way, yung po mga ginagawa kong teaching po dito, somehow ina-upload ko po ito sa YouTube channel. Para somehow, kung gusto po natin balikan yung mga pinag-aaralan natin dito, pwede natin pakinggan ulit po doon sa YouTube channel po natin yan. Okay? So ngayong maging ito, it's a privilege. Sabi nga po sa inyo, na ako po ang maging mensahero sa mga salita ng Diyos. Pero bago pong lahat, tayo po muna ay yumuko, tayo muna yung manalangin, at hiningin natin patuloy ang gabay, ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan ngayong maging ito. Ama naming Diyos na nasa langit, we're so thankful, O God. We praise you, we glorify your name, Father God in heaven. Sa pribilehyo nito na minsan pa pinagkaloob niyo po sa aming mga anak mo dito sa lugar ng Lawiswis. Salamat po, Panginoon Diyos, na sa bawat araw na aming nararanasan, bawat araw na ginigising kami, salamat sa biyaya mo, Panginoon Diyos. Alam po namin na ang buhay ito po'y regalo sa inyo. Dahil maraming tao, Panginoon Diyos, na natulog lang sa gabi at hindi na sila nagising kinabukasan. Pero salamat, Panginoon Diyos, kami po sa bawat araw na amin po nararanasan. Salamat po sa biyaya niyo po ito. Lord, salamat din po, Panginoon Diyos, na nakarating po kami ngayong oras na to sa lugar na to, na ligtas at payapa. Salamat sa gabay mo po ninyo. Salamat din po, Panginoon Diyos, maging sa mga kasama po namin na nandirito, na iniredy nila, hinakbang po nila ang kanilang mga paa at pumunta rito para sa gawain mo. Dalayin po namin, Panginoon Diyos, na alam po namin, uwi po kami mamaya na magalak kami, na pinagpala po kami, Panginoon Diyos, dahil po sa presensya po ninyo na minsan pang naranasan namin sa aming kalagitnaan. You said in your word, O God, whether there are 2 or 3 that gather together in your name, you are in their midst, O Lord. Kaya kami nagpapasalamat, Panginoon Diyos, sa presensya mo sa aming kalagitnaan ngayong umaga po ito. Maging mga kapatiran po namin, Panginoon Diyos, na wala po ngayon, nasan man po sila, salamat po sa gabay po ninyo sa kanila at patuloy na protection niyo po sa kanila at dalahin po namin na patuloy na saganang biyaya mo ang dinedeklara po namin sa mga kapatiran po namin ito. Lord, salamat po sa pagkakataon ito na minsan pa kakain kami ng inyong mga salita at dahil po namin na busugin niyo po ang aming mga spirito, ang aming mga kaluluwa ngayong umaga ito sa mga salita mo, sa mga katotohanan mo na aming maririnig ngayong umaga ito. Salamat, Panginoon Diyos. Lord, wala po akong nakatago po ako, Panginoon Diyos, sa likuran ng pulpitong po ito. Nawa, hindi ang boses ko marinig, kundi ang boses mo, Panginoon Diyos, sa mga salita mo na maririnig nila ngayong umaga ito. Salamat, Panginoon Diyos. Alam po namin na bawat sa puso ngayon, handa na ang aming puso, handa na ang aming mga pandinig na makinig ng mga salita mo at tumanggap ng mga salita mo ngayong oras na ito. Binabalik namin ang pinakamataas na papuri sa inyo, parangal, ang lahat ng ito ay aming dalayan sa tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Alright. Okay. Sige po. Kanina sa scripture reading natin kanina, binasa natin kanina yung Isaiah chapter 54 verses 14 to 17. Okay. Buksan niyo muna yung mga Bible ninyo at babasahin ko siya sa wikang English. Yung pong mga verses na yan. Sige po. Pakibuksan po ninyo ang yung mga Bible. At buksan ninyo sa Isaiah chapter 54 verses 14 to 17. Okay. Nakita niyo na po ba? Okay. Sige. Kung Tagalog yung Bible ninyo, basahin ninyo sa Tagalog. Sundan po ninyo yan. At yung mga English naman po, sundan po ninyo sa English. So I'm going to read it. Okay. Once more. Chapter 54 verses 14 to 17. Sabi niya dyan, in righteousness you shall be established. You shall be far from oppression, for you shall not fear. And from terror, for it shall not come near you.
Behold, they shall surely gather together, but not by me. Whosoever shall gather together against you shall fall for your sake. Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work. And I have created the waster to destroy. Last verse. No weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that shall rise against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Hallelujah. Yan po yung mga verses na binasa po natin. Isaiah chapter 54, verses 14 to 17. Ngayong umaga nito mga kapatid, allow me to discuss with you this topic na, ito po ang pamagat ng topic po natin ngayong umaga nito. Established in righteousness. Hindi siya nasulat kasi nawalan ng tinta yung marker kanina. Pero ito yung title, ito yung topic po natin ngayong umaga nito. Established in righteousness. Sa Tagalog, tumatag sa katwiran. Okay? Tumatag sa katwiran. Okay. Let us define first the word established. I-define muna natin yung salitang established. Established can means steadfast. Established can also means unmovable. Sa Tagalog, matatag, hindi matinag. Let me give you an example. Halimbawa si Brother Gomer. Brother Gomer, ha? Sinulat niya ang kanyang pangalan sa buhangin sa may tabi ng dagat at sa isang natutuyong semento. So parehas niyang sinulat ang kanyang pangalan doon sa buhangin sa may tabi ng dagat at doon sa isang natutuyong semento. Lumipas ang 10 araw, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Anong nangyari? Yung sinulat niya doon sa buhangin, nabura, nawala. Pero yung sinulat niya doon sa natuyong semento, hindi nabura at nanatili. Yun ang ibig sabihin natin sa salitang established, matatag, hindi matinag. Nagets mo natin yun? Yun ang ibig sabihin ng salitang established, matatag, hindi matinag. Ngayon, doon sa verse 14 na binasa natin kanina, sabi niya dyan, sa unang bahagi niya, verse 14, in righteousness you shall be established. Sa katwiran, ikaw ay tatatag. Okay, etong tanong na sasagutin po natin ngayong umaging to. Whose righteousness are you going to be established? Whose righteousness are you going to be established? Sa Tagalog, kaninong katwiran ka tatatag? Ang sagot, makikita natin sa verse 17. Tingnan po ninyo sa verse 17. Sa verse 17, sa huling bahagi ng verse na yan, eto sabi niya, and their righteousness is of me, saith the Lord. And their righteousness is of me, saith the Lord. Sa Tagalog, at ang kanilang katwiran ay sa akin, sabi ng Panginoon. Ladies and gentlemen, listen. It is not your righteousness, but it is the righteousness of God that you will be established. Kaya Tagalog, sa Tagalog, hindi sa iyong katwiran, bagkus sa katwiran ng Diyos, ikaw ay tatatag. Narinig po ba ninyo yan, kapatid? Ali po kayong matulid yun. Kung aliwa kayong matulid na ninggino ka rin katatag. Alright, let's talk about the righteousness of God. Pag-usapan natin ang katwiran ng Diyos. Alam niyo po ba na ang katwiran ng Diyos ay ang tinapos na trabaho ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo at nahayag ito sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo? Alam niyo po ba yun? Ulitin ko ha. Ang katwiran ng Diyos ay ang tinapos na trabaho ni Kristo doon sa krus at ito'y nahayag sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Saan natin mababasa yun? Romans chapter 1 verse 17. Sige po, as much as possible, gusto ko may mga Bible po dyan para susundan po ninyo yung ating pinag-uusapan ngayong maging to. Romans chapter 1 verse 17. Nakita niyo po ba? Ang sabi dyan, sabi niya, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Stop tayo doon. Ulitin ko, sabi niya sa Romans chapter 1 verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Sa Tagalog, dahil dito, nahayag ang katwiran ng Diyos
mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ano yung tinutukoy dyan na dahil dito? Yung nabanggit sa verse 16. Ano po ba yung nabanggit sa verse 16? Diba sabi sa verse 16, tingnan nyo sa Bible nyo, sabi sa verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." Dahil dito, dahil sa Ebanghelyo ni Kristo, nahayag ang katwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Through the blood of Jesus that was shed on the cross of Calvary, we receive forgiveness and cleansing of all our sins. At dahil doon, we became sinless. Kinuha ni Kristo ang kasalanan sa atin at tayo naging malinis. Ikwaya po ita, ulit kitang daya ng Kristo may bubo, kitang krus na ng Kalbaryo, tigap tayong nanong kapatawaran, ang pong kalinisan ka rin kaya katamong hanggang kasalanan. Tuloy na nita, making sinless tamo, milakoy kasalanan kaya tamo, may pasa kan Jesus Christ. Alright, although we are sinless, but we need to be right in the sight of God. Kailangan tayong maging matuwid sa harapan ng Diyos. Although sinless tayo pero kailangan tayong maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ito ang tanong natin ngayon. Sa Old Testament, sa Lumang Tipan, anong nire-require ng Diyos sa tao para maging matuwid siya sa kanyang harapan? Malinaw ang tanong Sa Old Testament, sa Lumang Tipan, ano ang nire-require ng Diyos sa tao para maging matuwid siya sa kanyang harapan? Palagay ko ninyo. Dugo na to. Okay. Yung dugo na to pa kanina, di ba? Yun ang dahilan, nagkaroon tayo ng kapatawaran at nalinis tayo. Pero ngayon kasi, sabi nga sa inyo, although sinless tayo, but we need to be right with God. Kailangan tayong maging matuwid sa harapan ng Diyos. So ngayon, sabi nga, atong tanong, sa Old Testament, anong nire-require ng Diyos sa tao para maging matuwid siya sa harapan niya? Alam niyo po ba, etong sagot, by obeying the law. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Saan natin mababasa yan? Deuteronomy 6:25. Sige po. Mag-aaral tayo ng Bible. Okay po ba? Deuteronomy chapter 6 verse 25. Say amen kapag nakita niyo ako. Deuteronomy chapter 6 verse 25. Say amen kung nakita niyo na po. Deuteronomy 6:25. Deuteronomy, sa Tagalog, Deuteronomy 6:25. Sa English, Deuteronomy 6:25. Ganito po sabi dyan. "And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God as He hath commanded." Sa Tagalog, at ito ang ating katwiran kung gagawin natin ang lahat ng mga kautusan na pinag-uutos ng Diyos sa atin sa Kanyang harapan. So sabi nga po sa inyo, yun ang nire-require ng Diyos sa tao para maging matuwid siya sa Kanyang harapan. Sundin niya ang kanyang mga kautusan. Ngayon, etong tanong, when it comes sa pagsunod sa mga kautusan, anong standard na ginagamit ng Diyos? Palagay ninyo. Kung pagsunod pala sa mga kautusan ang magiging batayan para maging matuwid ka sa harapan ng Diyos, ngayon, etong tanong ko, anong standard ang ginagamit ng Diyos sa pagsunod sa kautusan? Palagay po ninyo. Etong sagot, listen, perfection. Hindi tinatanggap ni Lord yung 99.9%. Ang tinatanggap niya, 100%. Etong tanong, sino sa ating mga taong makasalanan by nature ang makakabot sa standard na yun? This is the resounding answer to that question. Walang makakaabot sa atin. Kaya nga sabi sa Romans 3:23, very familiar verse, sabi niya dyan, "For all have sinned and come short of the glory of God." Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa standard ng Diyos. Yun ibig sabihin ng glory of God, yung standard ng Diyos. Walang makaabot dahil lahat tayo nagkakasala. Amen po ba? Tapos ito sabi sa James chapter 2 verse 10. Tingnan niyo lang po. James chapter 2 verse 10. Ano sabi dyan? Listen. Sabi niya, "For whoever keeps the whole law, but fails in one point,
has become guilty of all of it. Halimbawa ko na lang po sa 10 kautusan. Alam niyo po ba, di ba may 10 kautusan? Tama. Sa 10 kautusan, halimbawang natupad mo ang 9. Pero nagmintis ka isa. Alam niyo po ba kung anong equivalent doon? Etong equivalent doon, bagsak ka sa lahat. Kaya ganun kataas ang standard ng Diyos. Hindi nga pwede yung 99.9% eh. Kailangan 100%. So, sabi nga po sa inyo, sa 10 utos na lang, natupad mo isang, nagmintis ka isa, bagsak sa lahat. So, ang kautusan mga kapatid, pagsunod sa kautusan, it's all or nothing. Lahat or wala. Kaya walang chance, listen, walang chance sa isang taong makasalanan. Sino ba yung taong makasalanan to? Ikaw to, tsaka po to. Walang chance ang isang taong makasalanan na maging matuwid sa harapan ng Diyos dahil napakataas ng standard. At alam niyo po ba, yun ang bad news sa atin. Hello? Bad news yun sa atin. Paano tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos kung ang standard eh dapat 100% masunod mo lahat? Kaya nga, bad news yun sa atin. Pero siyempre na nang Marie, kapag may bad news, meron pong good news. Ano pong good news? Listen, God loves you. Nicole, God loves you. God loves me. Nigel, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Jomel, mahal ka ng Diyos. Sister Gina, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At sa pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Sino yun? Ang ating Pangulong Jesucristo. Sa pagparito ng kanyang anak dito sa lupa, ito kanyang naging misyon. Hindi lang siya namatay para bayaran at tubusin ang ating mga kasalanan para sa ating katwiran, bagkus siya'y nabuhay na perpekto niyang sinunod ang mga kautusan ng Diyos para maibigay niya sa atin ang regalo ng katwiran. Saan natin makikita yan mga kapatid? Matthew chapter 5 verse 17. Matthew chapter 5 verse 17. Sundan po ninyo ito mga kapatid. Importante na marinig niyo po itong mga katotohanan nito. Matthew chapter 5 verse 17. Anong sinasabi dyan? Listen, sabi dyan, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Hindi ako naparito para sirain ang batas, ang mga kautusan, kundi para ganapin. At alam niyo po ba, every jot and tittle of the law, Christ fulfilled. Ano sa Tagalog yun? Bawat tuldok at kudlit ng kautusan, tinupad ni Kristo. Alayang binanti si Jesus Christ, di pala na yung buong kautusan. Kasi ito mission na. Sabi nga po sa inyo, ang mission niya hindi lang yung namatay siya para tupusin at bayaran yung ating makasalanan para sa ating kapatawaran. Bagkus, kailangan niyang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos para sa ating katwiran. Alright, ito pang pinakasukdulan. Ito pinakasukdulan, kapatid. Maging sa kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo, He perfectly obeyed God. Okay? Maging sa kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo, He perfectly obeyed God. Saan natin makikita yon? Philippians chapter 2 verse 8. Sige nga, pakibasa nga po ito sa mga kita. Magre-request ako sa mga kapatiran, okay? Pakibasa ng malakas. Brother Jomel, pakibasa mo nga Philippians chapter 2 verse 8. Philippians chapter 2 verse 8. At palibas ay nasupungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunuring hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa Praise krus. God. Doon sa last part, sabi niya, siya'y naging masunurin hanggang sa kamatayan. O sa kamatayan sa krus. Sabi nga po sa inyo, etong pinakasaktulan ng kanyang pagsunod, yung kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. He perfectly obeyed God hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. That's why the righteousness of God is Christ's finished work, and it is a gift given through our Lord Jesus Christ. Another verse po, nabubuksan po natin. Romans chapter 5 verse 17. Romans chapter 5 verse 17. Romans chapter 5 verse 17. Yeah. Sige po, Tatay Rally, pakibasa po yung verse na yan. Sapagkat
Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghahari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, upang nagsisipagari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasangkalan ng biyaya at sa loob ng katwiran sa pamamagitan ng isa, saka makatuwid bagay. Amen. Sabi doon sa last part ng verse na yan, higit sa kanila na tumanggap ng saganang biyaya at ang regalo ng katwiran ay maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Kristo Jesus. Ulitin ko to mga kapatid. Ang katwiran ng Diyos ay ang tinapos na trabaho ni Kristo dun sa krus at ito'y regalo na ibinigay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At dahil ito'y regalo, kapatid, regalo regalo ito dahil ito'y regalo, you don't need to achieve it. You don't need to obtain it by your works and performances. Only receive it by faith. Tanggapin mo lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Wow. Regalo eh. So, uling regalo eh, may kailangan paligobran. May kailangan paligobran ka rin, gagawan mo, ali, gawan mo tanggapan, may kayong kapan nila, taming kasalpan. Ayan. Alright. Let me ask this question to everyone. Pwede ko po bang tanong na ito sa bawat isa? Ikaw ba ay nakikristo na? Hello? Hindi ko tinatanong dito kung member ka ng Lawiswis Christian Church. Hindi ko rin tinatanong dito kung matagal ka na nag-church dito. Ang tinatanong ko dito, ikaw ba'y na kay Kristo na? Okay, let me clear this mga kapatid. There are only two spiritual locations ang nag-exist. Dalawa lang yan na spiritual na lokasyon ang nag-exist. Either na kay Adan ka pa, or na kay Kristo ka na. Yun lang either na kay Adan ka pa, or na kay Kristo ka na. Lahat ng mga tao na pinanganak sa mundong ito, lahat ay na kay Adan. Okay? Dengan tamang panganakin nga ito ngayon, masaming panganakin nga ito ngayon, kabait mo, at suka kang Adan. Na kay Adan ka. At dahil doon, ang lahat ay naging mga makasalanan dahil kay Adan. Okay? Gets nyo ba? Tingnan nyo Sister Nicole, hindi ka naman naging makasalanan dahil nakapagmura ka, nakapagsinungaling ka, no. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, nasa iyo na yung kasalanan. Dahil naman mo yun sa ninuno mo, which is si Adan. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat tayo naging makasalanan dahil kay Adan. Kaya lahat tayo na kay Adan sa pagkasira. But the day you heard the gospel, nung araw na narinig mo ang ebanghelyo, and that moment, you believe in Jesus at tinanggap mo siya sa buhay mo. Sino na po yung nagkaroon ng desisyon ng gano'n? Na narinig niya yung ebanghelyo ni Kristo, tapos naniwala siya kay Kristo at tinanggap niya siya sa kanya buhay. Sino po sa atin dito? Pakita sa kamay. Yung tinanggap na niya si Jesus sa buhay niya. Wow, marami natin po pala. Okay. Ito ang nangyari sa loob mo nung moment na yun. Mula kay Adan, hinugot ka ng Diyos at inalagay ka niya kay Kristo. Okay, dati nakayada tayo, di ba? Pinanganak tayo nakayada, kaya nga tayo makasalanan. Ngayon, ito, nung tinanggap mo si Jesus, naniwala ka sa Kanya, at itong ginawa sa iyo ng Diyos sa loob mo, mula kay Adan, hinugot ka ng Diyos at inalagay ka niya kay Kristo. Ngayon, ikaw ay na kay Kristo na. Wow! So, ulitin ko itong tanong na to, sino dito yung na kay Kristo na? Alright, so naiintindihan natin. So either lang kasi ganito, nakaiadan ka pa o nakay Kristo ka na. So ngayon, kung nakay Kristo ka na, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sino mang tao ang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. You are a new creature in Christ. Isa ka ng bagong nilalang kung nakay Kristo ka na. At bilang isang bagong nilalang kay Kristo, ginawa ka ng Diyos na katwiran niya. God made you His righteousness. Saan po natin mababasa yan? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Okay, mag-request naman po ako sa babae na basahin itong verse na to. Okay? Sister Arlene, paki-request ko lang, kapatid, na basahin mo ang 2 Corinthians chapter 5, 21. Sabi ko nga po sa inyo, bago po basahin ni Sister Arlene to, kung nakay Kristo ka na, isa ka ng bagong nilalang. At bilang bagong nilalang kay Kristo, sabi ko nga po, ginawa ka ng Diyos na katwiran niya.
God made you His righteousness. Alam niyo, ito mga sinasabi ko ito, din naman po ako nagsasalita ng saganang akin lang eh. Nagbabase tayo kung anong nasa salita ng Diyos. So 2 Corinthians 5:21, Sister Arlene, pakibasa ka na. Yang hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring magsala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katwiran. Hallelujah. Okay, sa English sabi niya si King James, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Sa Tagalog, sabi sapagkat ginawa siyang kasalanan para sa atin na wala siyang alam na kasalanan. Para tayo ang gawing katuwiran ng Diyos kay Kristo. I call this the divine exchange. Okay? Ang tawag ko po dito, divine exchange. Di po ba mamaya magkakaroon tayo ng tinatawag na exchange? Gift. Palitan ng regalo. Okay? Mamaya po yun, Tatay Ariel, ha? Meron po ba tayong regalo? So mamaya, magpapalitan. Ang tawag doon, exchange. Gift. Pero sa spiritual na buhay, ang tawag natin dito, divine exchange. Doon sa krus, Nanay Maria, kinuha ni Kristo ang iyong kasalanan. At siyang naging kasalanan para sa iyo. At ibinigay niya ang kanyang katwiran at ikaw ang ginawang katwiran ng Diyos. Nagpalit, di ba? Nakita mo yun, ikaw? Kinuha ni Kristo ang kasalanan mo at siyang naging kasalanan para sa iyo. Palagay ninyo, deserve ba ni Jesus Christ yun? No. Hindi niya deserve yun na maging siyang kasalanan para sa atin kasi wala naman siyang ginawang kasalanan eh. Hindi nagmura nga, hindi naman nagmura si Jesus Christ eh. Pero how come naging kasalanan siya para sa atin? Parang ngayon daw, tayong na kay Kristo, tayong ginawang katwiran ng Diyos. This is grace. Not just grace, but full grace. Sukdulang biyaya. You didn't deserve it. You didn't earn it. You didn't work for it. But because God loves you so much, He gave to you that favor lavishly. Wow. Ayan mo ba? Grabe, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos. Hindi nga natin maabot ang kanyang ang standard. So ngayon, si Kristo bumaba siya dito, siyang umabot para sa atin. So ngayon, parang ngayon, tayo na ngayon tatanggap sa kanya, eto mangyayari. Mapupunta sa kanyang kasalanan mo at mapupunta sa iyo ang kanyang katwiran at ito pang mas maganda, kaya ginawa kang katwiran ng Diyos. Alright, let me give you this thought. Okay? Ibigay ko sa inyo itong mga kaisipan nito. Maraming Kristiyano ang naniniwala at sinasabi na sila'y ligtas na. Tama po ba? Tama po ba? Maraming Kristiyano na naniniwala at sinasabi na sila'y ligtas na, although buhay pa sila. Wala pa sila sa kabilang buhay, pero sinasabi nilang ligtas na sila. So sila, pinaniniwala nila, sinasabi nilang ligtas sila kasi pinagbabasihan nila yung salita ng Diyos sa sinabi niya sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ano ba sinabi sa Ephesians 2, 8 and 9? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Tama naman, di ba? Na kaya mong sabihin, ligtas ka na. Dahil ang basihan mo, yung sinabi ng Panginoon Diyos sa kanyang salita. Tama po ba? Okay, marami din Kristiyano ang naniniwala at nagsasabi na sila yung mga anak ng Diyos. Kayo po ba, pinaniniwalaan nyo, sinasabi nyo, anak po ba kayo ng Diyos? Kasi dalawa lang yan, either anak ka ng Diyos o anak ka ng Diablo. Ngayon, tanong ko po sa inyo, anak na po ba kayo ng Diyos? Okay, although anak na tayo ng Diyos, nagkakamali pa po ba kayo at nagkakasala? Yes! Okay. Pero how come kaya mong sabihin na anak ka ako ng Diyos? Kasi ang basehan mo, sinabi niya sa John 1:12. Ano ba sabi po sa John 1:12? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kaya kaya mo sabihin, anak ako ng Diyos, kasi ang basihan mo, yung sinabi ng Diyos. Na kapag tinanggap mo si Jesus Christ, naging anak ka ng Diyos. Ngayon, itong tanong ko sa bawat isa. Kaya mo bang paniwalaan ngayong araw na to, ngayong oras na to, na ikaw ang katwiran ng Diyos kay Kristo? Hello? Kaya mo bang paniwalaan, Tatay Ariel, na ngayon, kay Kristo Jesus, ikaw ang katwiran ng Diyos? Of course, kasi ang basihan mo, yung 2 Corinthians 5:21, ano ba sabi doon? Si Kristo ay ginawang kasalanan para sa iyo.
at ikaw ay ginawang katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapatid, you were saved by grace through faith. You became a child of God by grace through faith. Even, you were made the righteousness of God by grace through faith. Pare-parehas lang ang lahat ng yan. Dahil yan ang mga resulta sa tinapos na trabaho ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Naintindihan po ba natin yun, kapatid? Ay nga, tingalawa, yung iba, may connotation sila. Sabi, nagmamalaki ka, sasabihin mo ikaw ang katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus, ba't kaya nila paniwalaan na sila anak ng Diyos? Yung lang naman sinasabi natin, kung ano sinabi ng Bible. We're just agreeing kung ano sinabi ng Bible. Tama, kasi yun ang ibig sabihin ng faith. Faith is to agree with God. Kung ano sinabi ng Diyos, yun din ang sabihin mo. So kung sinabi ng Diyos sa kanyang salita kay Kristo, ginawa kanyang katwiran niya, ibig sabihin mo, Nicole, ako ang katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Sister, di ba? Doon kayo nakapaglarang tama, di ba? Nakakagawa pa tayo ng mali. Pero, yun ang sinabi ni Lord sa iyo eh. Na kung na kay Kristo ka na, ginawa ka niya ang katwiran niya. So, kaya mong sabihin, kaya mong paniwalaan na ako ang katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Alright, let's go to our last question then. What are the reasons why are you going to be established in the righteousness of God? Sa Tagalog, ano ang mga dahilan kung bakit ka tatatag sa katwiran ng Diyos? Sister Del, anong dahilan kung bakit ka tatatag sa katwiran ng Diyos? Okay, dalawa lang yung sagot na nilagay ko po dito. Okay. Listen. Ito yung dahilan, isa sa dahilan kung bakit tatatag ka sa katwiran ng Diyos. Because this is irreversible. This is unchangeable. This is irreversible. This is unchangeable. No one can undo what Christ has done for you. Sa Tagalog, walang sino man ang makapagpapabago sa ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Wow! I do believe in this theology. Ewan ko lang sa itong makasama kong mga preachers na ito. Kung pinaniniwalaan nyo itong mga theology na ito. Naniniwala ako dito sa paniniwala na once saved, always saved. Minsan ka naligtas, forever kang ligtas. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Brother Jim, naniniwala ka doon? Once saved, always saved. Alright. So, once a child of God, always. Alright. Hindi mo babago yun. Yung anak ka ng Diyos, tapos maging anak ka ng Diabo. Hindi pwede yun. Kung anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos forever. So, even so, once the righteousness of God, always the righteousness of God, this is permanent. Kaya nga tatatag ka sa katwiran mo. Sister Darlene, magbahay ito. Nandiyan pa rin kayo, makapag-marites namin kayo. Doon kayo, di ba? Big time mga ito. Pero magbahay, naging katwiran ng ginuka Kristo Jesus. Ulit tayo sinabi eh, kasi itang maging katwiran ng ginuha, inari ng obrang Kristo ito. At alang ninumang nagyun ang baywan, tanggiwa ng Kristo para kaya. Ay na permanent ito sa'yo. Kapatid, permanent ito sa akin. Kaya ka tatatag ka. Amen? As I said, kaya ka tatatag sa katwiran ng Diyos. This is irreversible. This is unchangeable. No one can undo what Christ has done for you and for me. Wow. Then another reason, mga kapatid, kung bakit tatatag ka sa katwiran ng Diyos. Listen, ito mahalaga to. Because even Satan cannot do anything against you if you know and believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus. English yan, ha? Okay, sa mga English expert po natin dito. Ulitin ko yung sinabi ko. At yung isa pa sa dahilan kung bakit tatatag ka sa katwiran ng Diyos. Even Satan cannot do anything against you if you know and believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Sa Tagalog, tatirali, walang magagawang anuman ang diablo laban sa iyo kung alam mo kung sino ka kay Kristo Jesus. Okay, Isaiah 54 verse 16. Tingnan po ninyo yung sinabi dyan. Isaiah chapter 54 verse 16. Okay, sabi po dyan, okay ha? Malapit na tayo actually ha? Nag-enjoy ako sa pag-aaral po natin yun, kapatid.
Isaiah chapter 54 verse 16, ano sabi niya? Sabi niya sa English, "Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work. And I have created the waster to destroy." Palagay niyo kapatid, sino tinutukoy sa verse na yan? Sino tinutukoy dyan? Si Satan. Hello? Sabi I have created the waster to destroy. Sino yan? Si Satan yan. Siya naman yung namumuksa eh. Siya naman yung naninira ng buhay eh. Siya naman yung naninira ng iglesia. Siya yung naninira ng pamilya. Tama po ba? So sabi niya, I have created the waster to destroy. Okay. Tandaan po natin ito mga kapatid. Listen, tandaan po natin ito. Kailanman, hindi pwedeng pumantay ang dyablo sa Diyos. Hello? Pakinggan nyo ito. Kailanman kailanman. Never. Napapantay ang dyablo sa Diyos. Bakit? Because Satan is just a created being, while God is the creator who created Satan. Kaya hindi pwede pumantay ang dyablo sa Diyos. Dahil ang Diyos, siya ang creator at create niya si Satan. At dahil doon mga kapatid, may control ang Diyos kay Satan. Kaya nga sabi sa verse 7, sige, tingnan sa verse 7, last verse po natin. Sabi niyo dyan, "No weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that shall rise against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord." Sa Tagalog, walang sandata na ginawa laban sa iyo ang mananaig, at bawat dila na magsasalita laban sa iyo sa kahatulan ay hahatulan mo. Ito ang pamana ng mga lingkod ng Diyos, at ang kanilang katwiran ay sa akin, sabi ng Panginoon. Established in the righteousness of God. Tatatag sa katwiran ng Diyos. Papunta na tayo sa conclusion. Mag-share lang ako ng konti testimony regarding dito sa katotohanan nito. 2015, the first time I heard this truth. 2015 po yun. And since that time, hanggang ngayon, I believe and I keep on believing that in Christ, I am the righteousness of God. And this established me. Sa mga nakakakilala po sa akin dito, marami na akong pinagdaanan at naranasan. Nagkasakit ako. It's a matter of life and death. But thank God, I experienced His favor sa kagalingan man at maging sa pinansyal. Nawalan man ako ng mahal sa buhay kasi kailan lang nawala ang nanay ko, di ba? May wala po, may teya po yung mga ko po. But thank God, I experienced His perfect peace and comfort during that time. Nakatanggap man ako ng mga iba't ibang salita sa mga tao, masakit man o masama. But because I know who I am in Christ, chill lang ako. Chill lang. Then my response is to love them the way Jesus loved me. Mga kapatid, if you are in Christ, kung na kay Kristo ka, keep on believing that you are the righteousness of God. Mag-fail ka man, magkamali ka man, magkasala ka man, madapa ka man, tumayo ka, at patuloy mong paniwalaan na kay Kristo, ikaw ang katuwiran ng Diyos kahit anong mangyari. This is the righteousness of God revealed from faith to faith. Ito ang katuwiran ng Diyos na nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So keep on believing and believing and believing and believing, no matter what, then you will be established. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. Established in the righteousness of God.